Magandang gabi po ulit mga kapatid. Ito naman po ulit tayo. Mag-share po ulit ako ng Bible verse. Ito po yung James 1. James 1 verse 12. Yan. James 1 verse 12. Okay. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Wow! Sa James 1 to 12, mapalad daw yung mga tao na nanatiling tapat sa kanilang mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. James 1 to 12. Napakaganda po nung verse na to. Mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Kaya mga kapatid, huwag tayong susubok. Huwag tayong susuko. Kasi mapalad tayo. Ayan, no? Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So, ibig sabihin pa rin nun, kung ano man yung mangyari sa atin dito, sa mundong ito, at hindi tayo sumuko, doon tayo sa kabilang buhay makakatanggap ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya minsan talaga may namamatay. Kahit talagang yung faithful mo, panalangin mo, kasi talagang oras mo na. Pero ang sabi niya nga dito, may gantimpala na buhay, ng buhay. Ayun, no? Tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kaya wag po tayo mawawala ng pag-asa. Kaya habang narito tayo sa mundo, sige, gawin natin ang ating trabaho, pero huwag nating kalilimutan ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kung ano man yung mga dumating na mga pagsubok sa ating buhay, let's go on. Harapin natin kasi tayo ang gumagawa ng lahat ng mga pagsubok na to. Lahat ng mga problema na darating pa sa ating buhay, tayo ang gumagawa, tayo ang pumapasok dito. Tandaan po natin yan. Pero kung ikaw ay mananatili na tapat sa ating Panginoon, ano man ang mangyari sa iyo, tayo ay nasa Panginoon dahil sa Kanyang pangako na ibibigay niya sa atin, sa mga tapat na tao na sumusunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag tayong papatalo sa lahat ng mga pagsubok na ito. Maging handa tayo sa lahat. Maging handa tayo sa mga gagawin natin sa ating buhay. Na huwag nating kalilimutan ng Diyos. Ano man ang klase na relihiyon natin o relihiyon mo, para sa akin, walang magliligtas na relihiyon para sa atin. Kundi yung pananampalataya mo kay Kristo na ating Diyos. Doon tayo huhusgahan. Yan mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ang Diyos lang lahat ang nakakaalam ng lahat. Ayokong manghusga. Ayokong sabihin mali yung paniniwala mo. Pero para sa akin, ako ay naniniwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos kung tayo ay mananalig lamang sa Kanya. Si Kristo ang aking tagapagligtas. Si Kristo ang magiging way ko papunta sa langit. Makasalanan akong tao, inaamin ko yan. Kaya nga ako gumagawa ng paraan na lumapit sa ating Panginoon. Meron kasing iba-ibang klase ng kasalanan eh. Pero yung pagbibigay mo ng oras sa Panginoon ay napakahalaga. At habang nagbibigay ka ng oras sa ating Panginoon, kailangan isinasabuhay mo ito at binibigay mo ito sa mga tao para ito yung magiging gawa mo. Yung mga lahat ng mga natutunan mo sa salita ng Diyos, i-share mo sa bawat isa at isabuhay mo ito. Maging mabait kang tao. Maging mabait tayong tao dahil iyan ang isa sa mga way o hindi ka na pinagmumula ng away o pinagmumula ng galit. Mas masarap po yung ganun.
Kaya ulitin ko ulit yung James 1 verse 12, mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Tandaan po natin yan. In Jesus' name, Amen. Salamat po. God bless you po sa inyong lahat.